Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa araw nito, sa Kanya pong pagpapala, pag-iingat sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos dahil na sa bawat araw ay lagi nating nakikita ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. So, bagamat maaari sa bawat, hindi naman laging maayos ang ating araw, sa buong maghapon, may maraming mga iba't ibang sitwasyon o kalagayan ng ating buhay, ng ating pamilya. Ganun po man ay salamat dahil mayroong pag-asa galing sa Diyos at alam natin na hindi nalilingid sa Panginoon yung mga sitwasyon natin o mga pinagdadaanan natin sa buhay. Okay, so salamat sa Panginoon. So sa mga naghahanap ng ganito pong mga klaseng programa o platform na patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa pag-aaral at pagpapalakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng mensahe ng salita ng Panginoon, ay tamang-tama po sa iyo ang programang ito. So, iniimbitahan ka namin, iniimbitahan kita na pakinggan at panoorin ang programang ito. Yan, at dito makikita natin, mapapanood natin yung iba't ibang mga kapastoran po na nag-share ng patungkol sa salita ng Diyos, ng kanilang patungkol sa kanilang mga karanasan at mga nangyayari po sa mga iglesia. So, subaybayan po natin. Kung ikaw ay bago pa lang sa programang ito, paki-follow ang ating pong page, paki-share, paki-react. Yan, napakahalaga po niyan. At pakibalita na rin sa iba. Ayan, na may ganitong mga programa. So, dalangin nga po namin na ang ganitong gawain ay makatulong sa bawat isa, makatulong sa mga kapatiran o makatulong sa ibang mga tao na maaring nawawalan ng pag-asa, maaring nalilito sa kanyang pananampalataya, maaring nalilito sa kanyang mga desisyon sa buhay. So, ganitong gawain po ay maaring tamang-tama sa iyo, kapatid. So, kung mayroon din po kayo, mayroon ka rin ng mga prayer request, mga kahilingang panalangin sa Panginoon, pwede nyo po itong i-share o i-comment dyan sa atin pong comment section. At kung medyo nagkaalala kayo, kung yan po ay confidential, pwede nyo pong i-comment mismo o i-message mismo yung page. Yan, para po maipanalangin namin kayo. Okay? So, ayan. So, dahil po tayo sa ating po pag-aaral at ating pong ipagpapatuloy, yung ating pag-aaral about keep your light shines. Yun po yung ating pinag-uusapan. Sa aklat po ng Matthew chapter 5 verse 14 down to 16. Babasahin po natin. Sabi po dito, kayo ang ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang magsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat inyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nilang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit.
Iyan. So, pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga salita na ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan. So, keep your light shine. Ang sabi doon, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Okay? So, doon sa unang talata ay kayo ang ilaw ng sanlibutan. Okay? Yung ilaw ay hindi galing sa atin. Yung ilaw ay mula sa Diyos. Okay? At yung ilaw na mayroon sa atin, kaya yan umiilaw dahil nangihiram tayo ng ilaw mula sa Diyos. Wala tayong sariling ilaw. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw. Tayo yung tagadala, light bearer tayo. Tagadala ng ilaw sa mga tao. So kayo ang ilaw ng sanlibutan. Alam niyo po, sabi nga ng Biblia, ang Panginoong Hesus, dumating ang ilaw sa sanlibutan. That's Jesus, At subalit pinili ng tao ang kadiliman dahil ayaw nilang malantad ang kanilang ginagawa. Okay? Samantalang, ang sabi ng Panginoon, ang kanya nung siya ay nangangaral na, ito ay kabilang sa mga Sermon on the Mount ni Jesus. So, sabang siya nangangaral sa mga tao at ang kanyang tinutukoy ng pinangangaralan dito, siyempre yung kanyang mga tagasunod, the followers of Jesus, mga Kristiyano, mga disciples, okay? So, and the disciples and the followers ni Jesus during his time, yun ang kanyang sinasabihan, kayo ang ilaw. Alam naman natin, ang mundong ito ay nabubuhay sa kadiliman. Kaya nga, mas pinili ng taong manatili sa dilim. Bagamat dumating ang liwanag, pero mas pinili ng taong sa dilim. Dahil ang mundong ito, ang daigdig nito ay namumuhay sa kadiliman. Nagkakaroon lang ng liwanag ang tao kapag siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, doon nagkakaroon ng ilaw, binabahagi ng kanang liwanag. Ang mga taong naliwanagan ay nagliliwanag. So, kaya tayo nagliliwanag dahil tayo naliwanagan. So, sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan at dapat panatilihin niyo yung ilaw na yan. Okay? Bakit ba kailangan natin ng ilaw? The purpose of light, ay to give light to your family. Okay? So, yun po yung part 1 ng ating pinag-aralan. The purpose of light, to give light to your family. Upang matanglawan ang buong bahay. Upang matanglawan ang buong bahay. Upang matanglawan ang sanlibutan. Upang matanglawan ang mga tao. To give light to the family, to give light to the world. Ano yun? Yung buhay na patotoo, yung inyong mga ginagawa. Ang sabi, hindi pwedeng maitago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. So, kitang-kita talaga yon. And this light ay tayo. Tayo ang tinitingnan ng tao. Tayo ang tinitingnan ng sanlibutan. Ako, ikaw ang tinitingnan ng sanlibutan sa paligid natin, sa mga tao na nakatingin sa atin. Kung ano ang ating mga buhay, kung paano ang ating ginagawa. Sabi daw, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Now, that's light. Yung liningning na yon, yung nagniningning na liwanag na yon, ay ang ating buhay na patutuo. Ang ating mga mabubuting gawa. That's light. Okay? At habang ginagawa natin yon, yung mga tao sa dilim, parang gamo-gamo, na-attract sila sa liwanag. At ikaw yung may dala ng liwanag at yung paligid na yun na-attract sa'yo. Na-attract sa atin kasi may liwanag tayo Samantalang yung mga sa paligid natin nag-aapuhap sila sa dilim. Yung pamilya mo, baka ikaw pa lang ang nag-isang Kristiyano dyan, panatilihin mong nagliliwanag ang iyong ilaw. Para ang mga tao sa paligid mo, sa iyong tahanan, ay magtanglawan din naman. Okay? Ano yung liwanag? Yun ay yung mabubuting gawa. That's ang purpose noon para matanglawan ang iyong pamilya, matanglawan ang sanlibutan. Hindi lang ang pamilya ang tumitingin sa iyo, yung buong mundo, yung mga tao sa paligid mo nakatingin sa iyo. Para sila ay matanglawan, to give light to the world, kailangan mong nanatiling nagliliwanag. And the purpose of light is
to give glory. Yes, to give glory to God. Okay? Ang layunin kung bakit dapat panatilihin nating nagliliwanag ang ating ilaw ay para bigyan ng kaluguran ang Panginoon. Okay. Sabi po dyan, yan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong amang nasa langit. At luwalhatiin ang iyong amang nasa langit. Para bigyan ng kaluwalhatian ang Ama. That's the purpose of light. Kaya nga wala tayo. Hindi galing sa atin yung ilaw. Binibigyan lang tayo, nanghihiram lang tayo ng ilaw, ng liwanag sa Diyos. At ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo, lahat ng iyong karangalan, lahat ng iyong ginawa, lahat ng iyong nakamit sa buhay, okay, hindi yan para sa iyo. Lagi pong ginagawa natin ang lahat ng bagay sa daigdig na ito para bigyan ng parangal ang Diyos. Wala tayo. Wala po tayong ipagmamalaki sa Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Yung buhay mo, yung lakas mo, yung trabaho mo, yung pera mo, yung talent mo, yung utak mo, yung talino mo, lahat yan galing sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating lakas. Kasi anumang oras pwedeng mawala yung lakas. Anumang oras pwedeng mawala yung pera. Anumang oras pwedeng mawala ang iyong kaisipan, ang iyong karunungan, pwedeng mawala po yan anumang oras. Yung buhay natin, anumang oras pwedeng mawala yan. Kaya po yung purpose ng light sa buhay natin, hanggat buhay ka at buhay ang liwanag na yan, the purpose niyan ay para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, magbigay ng kapurihan sa Diyos. Wala tayong anumang pwedeng angkinin sa sarili natin. Yung galing natin, wala yang kabuluhan kung wala ang Panginoon. Maaring sa daigdig na ito, magtatagumpay ka. Maaring sa daigdig na ito, giginhawa ka talaga. Maaring sa daigdig na ito, uunlad talaga ang iyong buhay. Dahil yan sa iyong pagsisikap. And ang Diyos naman ay makatarungan. Kaya maaring iyong tagumpay ngayon ay bunga ng iyong matinding pagsisikap. And binibigyan ng Diyos ng reward. Kasi patas ang Diyos. Pero kapag hindi mo yan binalik sa Diyos, kapag hindi mo na yan binalik yung glory sa Panginoon, kapag hindi mo kinilala, kung hindi mo kinikilala na ang iyong ginagawa ay dahil sa Diyos, wala yang kabuluhan. Kung hindi mo kinikilala na ang tagumpay mo ay galing sa Diyos, wala yang kabuluhan. Linawin ko lang po, hindi natin pwedeng ibalik ang glory sa Panginoon. Kasi wala naman talaga tayo noon. Hindi natin pwedeng ibalik sa Panginoon kasi sa Diyos lang talaga ang kapurihan. Ang gagawin lang natin ay kilalanin ng lahat ng ginagawa natin ay sa Diyos ang kapurihan. Okay? Gawin niyo ang mga bagay na ito upang maparangalan, okay, upang luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Wow, alam po, yung palang liwanag natin kapag pinagpapatuloy natin, kapag pala tayo nagiging liwanag sa ating pamilya, kapag pala tayo nagiging liwanag sa sanlibutan, kaya kapag ka pala nagiging liwanag sa iyong katrabaho, sa iyong kaibigan, sa iyong kaklase,
Okay, sa mga taong nakakasalamuha mo, kapag ka pala nakikita na nila yung liwanag na yun, grabe, ang Diyos ay naluluwalhati. Hindi galing sa iyo, hindi glory to me. Minsan kasi pagka masyadong marami ng reward, masyadong marami ng mga appreciation, marami ng mga, ay ang galing mo, ang dami, nakakabot na kung saan-saan yung iyong galing. Minsan, nababawasan, naaagaw natin yung glory mula sa Diyos. Huwag nating agawin ang glory mula sa Panginoon kasi sa Kanya lang lahat ng yan. Wala tayong ipagmamalaki sa ating sarili. Sabi ng Biblia, kung mayroon mang pwede magmalaki, ay ipagmamalaki niya si Jesus. Kung mayroon man tayong pwede ipagmalaki, ipagmalaki natin ang Panginoon. Ay ipagmalaki natin ang Diyos na nagmahal sa atin. Ipagmalaki natin ang Panginoon na nagbago ng buhay natin. Ipagmalaki natin ang Panginoon na naghango sa atin sa kadiliman. At ngayon, nabubuhay tayo sa liwanag, panatilihin mo yung nagliliwanag, kapatid. At ang Diyos ay natutuwa. Ang Diyos ay masaya ang puso kapag yung ginagawa natin ay ginagawa natin para magbigyan ng parangal ang Panginoon. So, yan ang paalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito. At tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras pong ito, sa lahat po ng aming po mga ginagawa, sa lahat po, Panginoon, ng tagumpay na mayroon kami. Salamat po, Panginoon, sa biyaya. Hindi namin kaya kung wala kayo, Panginoon, sa amin. Patawarin mo po kami kung mayroon man po kaming naagaw, kung mayroon man po kaming nakuha na karangalan. Panginoon, ang lahat ng ito ay ikaw lang, Panginoon. Kinikilala namin ang buong karangalan, ang buong kapurihan ay sa iyo lamang. Wala kami pwedeng ipagmalaki sa aming sarili. Panginoon, habang kami ay nabubuhay at nananatili sa pumuhay sa liwanag, habang ang mga tao na nasa dilim ay nakakasumpong ng liwanag dahil sa aming mga buhay, hindi namin ito ipagmamalaki. Sa halip ay ito ay magbibigay ng papuri sa inyo. Panginoon, gamitin mo kami. Salamat po sa tiwala. Salamat po sa tiwala na binigyan mo kami ng pagkakataon na magsilbing liwanag sa mga tao sa paligid namin. Tulungan mo po kami, huwag itong mamatay. Tulungan mo po kami na huwag itong mapundi. Sa halip ito ay nananatiling nagliliwanag. Bagamat may mga pagkakataon po na nanghihina kami, bagamat may mga pagkakataon po na napapagod din po kami, bagamat may mga pagkakataon po na nagkakamali din po, natutukso, Panginoon, huwag mo pong hayaang mamatay. Bagamat paminsan po ay umaandap-andap ang liwanag namin, huwag mo pong hayaang mamatay. Tulungan mo po kami na muling makabawi ang liwanag namin, muling sumigla, muling magdingning ang aming mga liwanag. Lord, tulungan mo po kami. Bagamat kami ay nasa liwanag na, minsan po ay nadidiliman din po kami. Tulungan mo po kami. Huwag po nawang tuluyang mawala ang liwanag sa aming mga buhay. At dalangin ko rin po na marami pa ang mga tao sa paligid namin, lalo na po sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kapatid po namin naririto at nakikinig at nanonood ng programang ito, kung sa pamilya nila ay siya pa lang o kukunti pa lang sa pamilya nila ang Kristiyano o mananampalataya, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko po na kumilos ka sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya, Panginoon, makatanggap din ng liwanag, makatanggap ng kaligtasan, kagaya, Panginoon, ng iyong pangako na kami at ang aming sambahayan ay maliligtas kung sila man ay tatanggap sa inyo. At mag-umpisa sa amin. Lord, tulungan mo po at huwag mo pong hayaan na ang aming pamilya ay tuluyang magupo ng kadiliman.
Sa halip, kami na may liwanag, na taglay ng liwanag, ay maliwanagan sila at sila din naman ay magpaparangal sa inyo. Salamat po ng marami. Tulungan mo po kami. Patatagin mo po ang aming buhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, gagawin namin ang lahat ng mga bagay na ito para kayo ay parangalan. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki sa aming sarili. Ikaw lang ang mataas at maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat po ng marami. Ito po ang dalangin namin sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. So, God bless us all. Salamat po ng marami and ingat po tayo palagi.